May patama si Senate President Alan Peter Cayetano kay Senator Ping Lacson na dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. May hamon naman si Cayetano sa lahat ng senador sa nalalapit na investigasyon sa flood control anomaly. Si MJ Mondihar sa Balita Live. MJ, magandang gabi. Prince, magandang gabi mula dito sa Senado. Patindi ng patindi ang mga bangayan dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso ilang araw bago ang nakatakdang investigasyon ng Senado sa flood control anomaly. May patama si SP Cayetano kay Senator Panfilo Lacson, dating chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito kaugnay sa resulta ng investigasyon sa mga anomalyang may kaugnayan sa flood control projects ng BBM administration. We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yon. Kayo na magkwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon? Nauna nang sinabi ni Senator Marcoleta na malabnaw raw ang resulta ng investigasyon sa kamay ni Lacson, lalo pat hindi naimbitahan ng 18 ex-soldiers o ang mga dating security aide ni resigned Congressman Zaldico na naatasang mag-deliver ng male-maletang flood control kickbacks sa bahay ng mga kilalang personalidad at opisyal ng administrasyon. Kabilang sa nabanggit ng 18 ex-soldiers ang mga bahay ni na former Speaker Martin Romualdez at sa mismong bahay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Forbes Park sa Makati. Nauna namang itinanggi ng Malacanang ang alegasyon na ito ng mga dating sundalo. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalandra ko po yan or isa side by side ko sa mga existing na ebidensya. Git ni SP Cayetano, mahalaga na tingnan ng publiko ang galawan ngayon sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Di niya, pang pinaglalaban nila sa mayorya ay magkaroon ng Senado na hindi puppet o dependent sa administrasyon. May hamon naman ito sa mga kasamahan niyang senador sa nalalapit na resumption ng flood control probe sa June 4. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? The Senate President may postpone the holding of the Senate. Prince, sa press conference naman kanina ng Senate Minority, kanilang pinabulaanan yung sinasabi na pinipigilan daw nila yung investigasyon sa flood control. Katunayan, tinawag ni Senator Zubiri na katang-isip yung hakbang ngayon. Pero may reply dyan si Senate President Alan Peter Cayetano kung totoo raw na hindi haharangin ng minorya yung investigasyon sa flood control on June 4. Abay, humamon o naghamon itong si Senate President Cayetano na bukas, araw ng Miyerkules, abay mag-meeting daw sila, magpulong daw sila, all senators caucus, para imbestigahan o para talakayin yung magiging flow ng flood control probe sa darating na Huwebes, June 4. Yan ang latest dito sa Senado para sa Diyos at sa Pilipinas. Kung mahal, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat MJ Mondihar sa iyong live report. Suportado ni former Senator Gringo Nasa ng agarang investigasyon sa Senado sa anomalya sa flood control project sa ilalim ng Marcos Jr. government. May mensahe rin ito sa administrasyon. Si MJ Mondihar sa report. Kumpirmadong matutuloy ang ikasyam na public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa Huwebes, June 4. Sa kabila ng mga report tungkol sa munoy panggigipit ng administrasyon, nakatakdang tumistigo si Attorney Levy Baligod at ang 18 ex-Marines, kaugnay ng mga alegasyon ng anomalya sa flood control projects at money delivery schemes. Nakahanap naman nakakampi ang mga dating sundalo kay dating Senator Gringo Onasan. Sa panayam ng SMNA News, git ng dating sundalo at produkto ng PMA Matatag Class of 71 na dapat pakinggan ang testimonya ng Brave 18. Nababading na naman yung atensyon natin sa ibang bagay. O, tama. Ano ang nangyari dun sa flood control? Giti Onasan, naghihintay ang taong bayan ng sagot sa bilyones sa perang sangkot sa anomalya. Sa ngayon kasi, natatabunan raw ng personal na banggaan ng mga senador sa majority at minority group ang issue. Duda naman ng netizens, sadyang ginigipit ang mga senador sa mayorya tulad ni Senator Jingo Estrada para hindi matuloy ang flood control probe. Nauna nang tinawag ni Attorney Baligod ang flood control anomaly bilang pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan. Sino naman ang hindi sasamaan loob, di ba? Nasobrahan, di ba? Isipin mo, hindi ngayon bilyon ang pinag-uusapan, trilyon. So ang tanong, di ba? Valid na tanong yan. Wala tayong hinahahagil at tinutukoy. Kailangan may kasagutan yan sa lalong madaling panahon. Ano na ang nangyari sa flood control investigation? Ano na? At kung wala raw sagot sa katanungan ng publiko sa kung sino ang mga sangkot at mastermind ng pagnanakaw,
Huwag natin antayin na ang magbigay ng kasagutan dyan, yung nagtatanong. Kaya nagtatanong baka naiinip, baka nagtataka, baka interesado. Totoo, valid na tanong yan. Ano na nangyari dun sa flood control? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Habang itinutulak ng ilang mambabatas na bigyang prioridad ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, iginiit ng isang anti-corruption advocate na mas dapat pagtuunan ng pansin ang kontrobersyal na flood control scandal na umano'y kinasasangkutan ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Alamin ang detalye sa balita ni Paul Montibor. Sa eksklusibong panayam ng SMNI kay Dr. John Song, founding chairman ng anti-corruption group na Task Force Kasanag, sinabi niyang mas nararapat na unahin ng Senado ang masusing pagbusisi sa mga flood control projects na pinaghihinala ang pinag-ugatan ng malawakang katiwalian at direktang nakaapekto sa buhay ng maraming Pilipino. Ayon kay Chong, bagamat mahalagang proseso ang impeachment, mas ramdam o mano ng publiko ang epekto ng mga flood control projects na pinondohan ng bilyon-bilyong piso, ngunit patuloy pa ring hindi napipigilan ang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. We are not against the impeachment kasi due process yan kung may kasalanan ng ating Vice President. So that's the due process. Pero kung akong tatanungin, priority muna yung flood control kasi ito yung pinakamalaking iskandalo pagdating sa corruptions ever since, no? It's involved of trillion of pesos ng taong bayan. Then i-priority mo ang isang impeachment na that is considered, for me, in my opinion, isang politika yan, no? Isang political rivalry. So ang pangunahing issue na gusto ng Task Force Kasanag is the flood control. Kailangan malaman natin ang kabuang story at kailangan malaman natin kung ang investigation ba ay transparent. Matatanda ang naantalang investigasyon sa Senado na unang pinangunahan ni Senator Ping Lacson. Gayunman, inaasahang magkakaroon ito ng panibagong direksyon sa ilalim ng bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairperson na si Senator Pia Cayetano. Nauna nang nagpahayag si Cayetano na determinado siyang ituloy ang investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng umano'y anomalya. Para kay Chong, mahalagang masagot muna ang tanong ng publiko kung saan napunta ang pondo ng bayan bago ituon ang pansin sa iba pang usaping pampolitika. From the very start, no, we are the one to file an complaint against the DPWH and other congressman. No? So, for me, priority nyo na yung flood control investigation, tsaka na lang yung impeachment. Pabor din si Chong na humarap at magpaliwanag si Saldico kaugnay ng mga aligasyon tungkol sa umunoy maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan. If you remember, no, na ang ginawang state witness is no other than Bernardo, no, Yusek Bernardo, na alam naman natin na si Yusek Bernardo is the part of this kind of corruption. Pero naging state witness. So lalo pa kaya kung si Saldico ay magsalita. So napakalaking bagay kasi siya ang Chairman Committee on Appropriation. At alam ko marami siyang alam dyan na hindi natin mapakinggan. So if I invite, no, kung invite nila Saldico kahit na Zoom lang yan, so malaking bagay for help the investigations na malaman na walang tinatakpan talaga. Malaman ang dapat malaman. Sa huli, nagpahayag ng pagkadismaya ang grupo sa patuloy na usapin ng katiwalian sa bansa. Masakit, sir, no? Nakakasakit at nakakalungkot, no? Dahil tayo ay we required, no, na mag-comply sa mga requirements, lalo na pagdating sa mga bayaran sa tax, no? Kino-comply natin. Pero malaman natin na hindi tama ang paggastos or may mga anomalya o may pagnanakaw na nangyari sa ating bayan. Masakit din yan being a taxpayer at lalo na sa amin sa Task Force Kasanag ng aming pinaglaban is good governance. So pag malaman namin na malarami palang korupsyon na nangyari sa bayan natin, nangyayari ngayon, no? So napakalungkot at masakit sa amin isipin na tayo ay naghirap para makomply yung requirements natin sa tax. Tapos malaman na lang natin na
Marami palang involved sa korupsyon ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.